Sa Kamara nilinaw na hindi isasama sa aaprubahang budget para sa susunod na taon ang higit 243 billion pesos na unprogrammed funds. Para sa update mga balita, live mula sa Batasang Pambansa, si Mobile Journal Amy Atienza. Amy, ibig sabihin ba nito mababawasan yung kabuuang halaga ng 2026 national budget? Cheryl, mananatili pa rin sa 6.7 trillion pesos ang kabuuang budget ng Pilipinas para sa 2026. Pero naging paglilinaw din noon ni House Appropriations Chair Mika Suwan-C na yung mga program appropriations ay mistulang standby appropriations kung sakali lamang na may excess revenue ang bansa sa susunod na taon. Tinanggal na ang sektor ng infrastruktura sa program appropriations para sa 2026. Ang dating Strengthening Assistance for Government Infrastructure Program ay kinikilala na bilang Strengthening Assistance for Social Programs. Nakapaloob dito ang mga programa ng CHED, PhilHealth, DepEd, DSWD at DOLE na aabot sa 45 billion pesos na bahagi ng unprogrammed appropriations. Wala na umanong UA na nakalaan sa public works para sa 2026. Edukasyon, kalusugan at agrikultura naman ang naging priority sectors ng Kamara para sa 2026. Ito rin ang mga sektor na nakakuha ng pinakamalaking porsyento matapos bawasan ng 255.5 billion pesos ang budget ng Department of Public Works and Highways sa susunod na taon. Sa final approved budget, umabot ng 1.28 trillion pesos ang budget para sa edukasyon. Ito raw ang pinakamataas sa pondong matanggap na sektor kung saan makatutulong ang budget upang makabuo ng higit 25,000 classrooms at makapagbigay ng scholarships sa 2.49 million learners. Nabigyan naman ang health sector ng 411.2 billion pesos kung saan 113 billion pesos ito ay mapupunta sa PhilHealth. 49.2 billion pesos naman ang inilaan para sa pagpapatuloy ng zero balance billing sa government hospitals. Samantala, mayroong 292.8 billion pesos ang agriculture sector. May isa sa katuparan nito ang Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk kabilang ang pagbibigay ng 7,000 pesos na subsidy sa mahigit 1 milyong farmers sa bansa. Cheryl, na itaas na rin daw sa Senado ang naaprobahang 2026 General Appropriations Bill sa Kamara at inaasahan nga natin na magsisimula na rin ang Open Bicameral Committee na sinabi naman din ni House Appropriations Chair Mika Suwan-C na ila-livestream nga rin daw at yan ang ating aabangan sa mga susunod pang araw. Cheryl? Maraming salamat, Mobile Journal Amy Atienza.